Tito, kamusta po? Ilan na po ang sa inyo? Salamat po, Tito. Ang bait-bait ng bata. Boss, hindi karapat-dapat silin mo. Ang dami mong sinakripisyo para sa kanya, kailangan ka ng organisasyon bilang leader. Ipagpatuloy ang laban sa grupo ni Black Flash. Pero kahit ano pa ang sabihin, siya pa rin ang kuya kong silin mo. Fiin, sinabi ko na sa'yo dati. Sa hinaharap, ipapasa ko na sa'yo ang lahat ng bagay sa organisasyon. Huwag mo na akong hanapin. Boss. Yung master, nagdesisyon na si tatay na tama na ang panahon. Plano kanilang ilantad sa publiko. Alam ko na. Hinaharangan ako. Kuya Lin mo, binilhan kita ng almusal. Feifei, sang tabi-tabi mo naman to binili. Basura ang binili mo. Gusto mo lakeng laswing siyang master din? Hindi ito yung paborito nating tindahan mula pagkabata. Sinasabi ko, Tama na, Lupay, bakit ka naman sumakay na naman? Sa sira-sira motorsiklong to, tingnan mo ang itsura mo. Wala man lang dating ng isang babaeng mayaman ng pamilyang Lu. Pwede bang tularan mo si Litsue? Magpakababae ka naman. Sanay na si Feifei sa pagiging malikot. Ang aso, hindi nagbabago ang ugali. Ay, Feifei, pasensya na. Biro lang, yon. Diba? Hindi ka magagalit. Kuya Lin mo, talaga bang wala akong kwenta kumpara sa kanya? Lu Fei, ikaw ang nobya ko. Dapat mong intindihin ako. Lalaki ako. Ako ang panganay ng pamilyang Lin. Sa tingin mo ba magugustuhan ko? Isang babaeng walang dating? Mukhang ang pakikipagkasundo ni Lin mo ay para lang sa negosyo ng pamilyang Lu at ako. Ay isa lang siyang kasangkapan sa paningin niya. Lu Fei, huwag kang mawalan ng pag-asa. Umuwi ka at magpalit ng damit. Ayusin mo ang sarili mo, baka sakali. Mapansin ka ni Yang Master Lin. Kuya Lin mo, ang lupik mo naman. Lu Fei, ayaw mong makipagtulungan sa akin sa pamamahala ng pamilyang Lin. Hindi mo alam ang mga intriga at labanan Na kinakahal ko araw-araw sa pamilyang Lin. Kahit gaano kita kamahal, hindi ako kasangkapan mo sa paglalaro ng kapangyarihan. Ang lakas ng loob mong magsalita sa akin ng ganyan. Naiintindihan ko na. Kung ganoon mo siya kamahal, pagbibigyan kita. Tayo ay maghiwalay. Lu Fei, ang lakas ng loob mong bastusin si Lin. Huwag mo siyang pansinin. Tulungan mo akong imbestigahan ng isang tao. Luffy, magising ka na. Hindi mo forte ang pag-ibig. Ang career ang daan sa tagumpay. Fiin, puntahan mo ako agad. Boss. Si Fiyin at ang kanyang grupo ay handang sumunod. Kailangan kong pumunta sa headquarters ng Black Flash. Yung mga pinapahanda ko sa'yo, dali-dalhin mo rito. Boss, makisa ka lang. Alam ko ang ginagawa ko, huwag kang mag-alala. Ang number 1 hacker ng China, bumalik na sa action. Hindi natin pwedeng hayaan ang magnanakaw na makatakas. Anong nangyayari? Siya, yon. May hininga pa. Buksan niyo. Bilisan niyo. Sino nag-utos sa inyong pumasok? Gusto niyo bang mamatay? Ikaw ang dapat mamatay, gago.
SI Young Master pala. Pasensya na po, hindi ko kayo nakilala. Nakamali po ako. Patawarin niyo po ako, Sir Young Master. Kilala mo pala ako. Nakapaglingkod po ako bilang bodyguard sa Shi family ng ilang araw. Sabihin mo sa boss mo, pwedeng mawala na ang Black Flash sa Beijing. Sure, young master. Kaming mga hamak lang ang may kasalanan. Walang kinalaman ang Black Flash. Tinuturuan mo ako. Hindi po. Umalis na kayo. Opo, alis na tayo. Ang pangatlong anak ng pamilyang Lu. Ngayon, nasa kamay mo na ako. Tito, Tita, hindi pa umvuvi si Fai. Lin Young Master, alam Montag naman na maliko talaga si Lufai. Madalas siyang hindi umuwi ng gabi, kaya hinahayaan niyo lang ang aking fans. Na hindi umuwi ng buong gabi, mukhang hindi seryoso ang pamilyang Lu. Sa kasal na ito, seryoso po kami, seryoso. Huwag kayong mag-alala, Linya Master. Tatawagan ka o agad si Fai. At tawin ko siya kaagad. Sino ka? Ano nang ginagawa mo? Huwag kang gagalaw, syempre tinutulungan kitang gumaling. Huwag mo akong hawakan. Huwag. Huwag mo akong hawakan. Ang tapang mo ah. Hinaharaan mo ako tapos nananakit ka pa. Binabalaan kita, binabalaan. Anong babala ang sinasabi mo? Mas madali pa rin ito. Sino ba yan? Walang magawa. Huwag mo akong istorbohin sa trabaho ko. Tapos na. Paumanhin, ang numerong ito ay kasalukuyang naka-off. Fifei, gusto mo bang sirain ang pamilya Lu? Kumusta na? Zilin. Nalasing si Fifei sa bahay ng kaibigan niya. Bukas na siya uwi. Sige, hanapan mo ako ng kwarto. Dito na ako matutulog ngayong gabi. Sige, ayusin ko na para sa iyo. Yun nga, bigyan mo ako ng 2 bra at 2 panty. Pumili ka na lang. Ako, ang prinsipe ng Beijing, ay personal na bibili ng panty ng babae. Hindi ba pwedeng i-deliver na lang ng online shopping? Para SA girlfriend mo yan, no? Hindi ko alam kung bakit ka nahihiya. Hindi naman kayo kakagatin ng underwear ng babae. Mga matanda na kayo. Kaya mo bang maging matapang? Wala akong tapang. Ay balot mo. Sigurado ka ba? Lahat ng ito ay para sa MGA High School student na kakasimula lang mag-develop? Kasya kaya sa girlfriend mo? Parang hindi ka siya. Para-pareho lang ang mga lalaki sa mundo. Tanga. Iminumungkahi kong bilhin mo ang lahat ng sizes. Baka hindi ka siya. Pwede mo namang ibalik kung hindi ka siya. Basta't walang sira. Sige boss, kunin mo na rin ang lahat ng sizes ng panty. Medyo responsible ka namang boyfriend. Salamat. Hoy, gising ka na ba? Binilhan kita ng damit pangpalit at almusal. Hoy, kailangan mo ba akong pasalamatan? Sinubukan mong unahan ako, pinahiya mo ako, at ngayon naglalaro ka pa. Umalis ka nang walang paalam, 3 anak ng pamilya Lu. Mukhang gusto mo nang mamatay. Boss, okay ka lang ba? Bakit hindi ka mag-contact buong gabi? May nangyaring konting problema, pero nakuha natin ang mahalagang ebidensya laban sa Black Flash. Ibigay mo na lang ito. Kailangan kong umuwi agad. Pero boss, nawala na ang Black Flash sa Beijing. Nang tuluyan. Isang gabi lang. Paano nangyari yon? Hindi ko alam kung sino ang gumawa.
Ginamit ko ang lahat ng resources ko. Pero wala akong mahanap na impormasyon. Kung sino man ang gumawa, nakatulong naman siya sa publiko. Ayoko na magsalita, kailangan ko nang umalis. Boss, silin mo, ganoon na lang ang ginawa niya sa'yo. Gusto mo bang tulungan kita na alisin siya? Fiin, ito ay personal kong bagay. Hayaan mo akong mag-isa na harapin ito. Fai, ala Montag PA Bang umuwi? Fifei, sa wakas nakauwi ka rin. Nakalala ako sa iyo, Fai. Lin mo para makuha ang mana ng pamilya Lin. Lubusan ka nang nagbago. Fai, sinabi sa akin ni Linche. Kahapon nag-away ulit kayo, huwag basta-basta maghiwalay. Ikaw ngayon ang nobya ng pamilya Lin, nagdesisyon ako. Maaga ang kasal, bukas ikakasal ka na sa pamilya Lin. Tatay, ano ba ang sinasabi mo? Kapag ikinasal na sina Fifei at Lin Xiao, ang pamilya Lu ay tataas pa sa tulong ng pamilya Lin. Fifei, alam mo, mula pagkabata. Ikaf lang ang minahal ka o. Lu Fei, huwag mo akong sisihin. Maraming anak ang pamilya Lin. Ang pamilya Lu ay laging target ng pamilya Lin. Kapag nakuha ko ang pamilya Lu, ako lang ang magiging tagapagmana ng pamilya Lin. Ulitin ko. Hiwalay na tayo, hindi ako magpapakasal sa pamilya Lin. Fai, ano ba ang sinasabi Montag? Sige, kung ganon. Ito, sa tingin ko, kanselahin na lang natin ang kasunduan ng dalawang pamilya. Hoy, hindi pwede Lin Xiao, magpahinahon ka. Kakausapin ka o si Fai. Fifei, alam mo ba ang ginagawa mo? Tatay, alam ko ang ginagawa ko. Hindi ko na mahal si Lin mo, ayaw kong pakasal sa kanya. Hindi ka na bata ngayon. Hindi mo ito mapipigilan. Tatay, dahil hindi na ako bata. Pananagutan ko ang aking mga desisyon. Ako ang magdedesisyon para sa sarili ko. Ikaf. Tumigil ka. Kung lalabas ka ngayon sa bahay na ito, kalaban mo na ang buong pamilya Lu. Kahit pamilya Lu o pamilya Lin, hindi nila ako mapipigilan. Fai, Patawarin Montag akon gayon. Pwede ba? Sinusumpa ko, mula ngayon. Wala na akong pakikisama kay Litsue. Habang buhay, ikaw lang ang mamahalin ko, totoo. Gusto ko pa rin ang dating masungit mong ugali. Boss, nakuha ko ang mense. May SEY na magpaplano ng pagsabog ngayong gabi. Sa Golden Glory International. Golden Glory International. Hindi ba yon ang venue ng gathering ng 10 pamilya? Director Chen, President Song, kamusta na kayo? Sakto lang, pero hindi kasing ganda ng kay Kuya Lu. Malapit nang makapasok sa pamilya Lin, ang malaking puno. Makingat ka, baka masiran ka PA. Dumating na siyang Master Lin. Mga tito-tita, may ibang lakad ang tatay ko ngayong gabi. Kaya ako ang magho-host ng gathering ng 10 pamilya. Ang lakas ng loob ng pamilya Lin, pinamaliit nila ang siyang na pamilya. Isang bata lang ang pinadala nila. Mat andang gago. Ang laki ng respeto ko sa inyo dahil pumunta ako. Huwag kang magmalaki. Young Master Lin, bakit mo dinala si Litsui ngayon? Nasaan si Fai? Wala na naman si Lufai. Ako PA, ang Young Master Lin, mag-isa lang sa party. Kampante ka, Young Master Lin. Sisiguraduhin kong babalik si Fifi. Nagmamadali ang oras, huwag mong kalimutan. Maaming tao dito. Lahat sila nakatutok sa pamilya Lu, ang malaking oportunidad. Sa loob ng 1 linggo, sisiguraduhin kong sasama si Fifei sa kasal. Maliit na Luffy. Nasaan ka na? Ang init ng ulo mo. Hoy Fiin, nandito na ako. May progress ka ba dyan?
Pasensya boss, wala akong makitang impormasyon. Suggestion K.O. Umalis ka muna. Delikado. Hindi ako aalis, maraming inosenteng tao dito. Boss, lahat. Alert. Pumunta agad sa Golden Glory International para tumulong. Yung Master Lin, tingnan mo kung sino ang dumating. Fifei, alam kong babalik ka. May importante akong lakad, wala akong oras para sa drama mo. Mga kasama. May magandang balita ako, bukas. Ikakasal ako sa pangatlong anak ng pamilya Lu, si Lu Fei. Opisyal na kasal. Nababaliw ka ba? Sinong magpapakasal sa'yo? Ang pamilya Lu ay magiging akin. Ikaw rin, majijing akin. Anong kalokohan to? Bitawan mo ako. Fifei, pumayag na ang tatay mo. Ayaw mo? Fai. Nasa kamay mo ang kapalaran ng pamilya Lu. Pwede bang pag-usapan muna natin ang kasal mamaya? Bitawan mo ako, may importante talaga akong lakad. Anong nagmamadali? Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ipakilala sa lahat si Madam Lin. Sumama ka sa akin. Sabi ni Fiin, malamang na ang ECDI. Magpapanggap bilang staff, guard, chef, waiter o kaya steward. Siya, yon. Ang bilis mong nakilala ako, talagang ikaw ang third miss ng Lu family. Ano ang ginangyari? Masakit ang tiyan ko, gusto kong pumunta sa sisi. Bumalik ka agad. CJ, Huwag kang subukang tumakas ulit. Hindi ako mag-atubili na gumamit ng hindi kaaniwang paraan laban sa pamilya Lu. babalik ako pagkatapos. Sabihin mo, ikaw ba ang isis? Third miss, iniligtas ko ang buhay mo, ganito ba ang pagpapasalamat mo sa akin? Iba-iba ang usapan, sige, bilang pasasalamat sa iyo. Pwedeng mas mabilis kang mamatay. Sabihin mo na, ikaw ba o hindi? Hindi talaga ako laylay. Paano mo patutunayan na hindi? Sa totoo lang, dapat patunayan mo muna na ako ay Ewe. Bago ko sabihin kung bakit hindi ako laylay. Imposibleng isa kang steward. Ano ba talaga ang pakay mo dito? Sige, magsasabi na ako. Para sa'yo ako pumunta. Unang halik. Tumahimik ka. Binabalaan kita, may bomba sa loob ng bahay. Wala akong kailangan sino ka, kung may mo ako. Kung aabalahin mo pa ako. Isasama kita sa pagkalibing, alam mo? Kung may bomba ka, dapat sinabi mo agad, expert ako sa pag-disarm ng bomba. Kaya nga ang weird mo, may sarili kang bahay. May luxury car at kayang takutin ang mga henchman ng Black Flash. Magaling ka pa sa medisina, ngayon sasabihin mo. Marunong ka pang mag-disarm ng bomba, sino ka ba talaga? Anong sino ako? Pinilit lang ako ng tatay ko na matuto ng mga yan. Wala akong magagawa. Tara, iligtas natin ang mga tao. Hoy, sandali. Hindi pa rin ako kampante sa iyo. Anong hindi ka kampante? Kung talagang nisili ako, sa tingin mo manghuhuli mo ako, Talaga bang para sa akin siya pumunta? Pero ang suspicious talaga ng identity niya. Babalaan kita, mula ngayon, huwag kang lalayo sa paningin ko. Kung hindi, gagawin kitang walang lugar na paglilibingan. pasensya na sa nangyari kanina. Pero kung ituturo mo pa sa akin ang kutsilyo, hindi na ito magiging simpleng pagdampi lang. Ipapakita ko sa iyo ang isang magandang bagay. Lin Xiao, nandito na ako, kanina mo pa sinasabi. Na gusto mong mag-toast sa mga bisita, tara na. Sige. May mga bagay din akong gustong sabihin sa iyo.
Bakit walang reaksyon ang mga instrumento? Nasaan na ba ang bomba? Ang galing mo talaga, Lu Fei. Nagtatago ka ng lalaki sa likod ko. Akala mo ba walang kakayahan si Lin mo? Ano ang ibig mong sabihin? Lu Fei, walang ibang makakapunta sa iyo kundi ako. Kung mayroon man, siya ay magiging isang patay na tao. Si Lin mo ay magsasagawa na ng aksyon sa kanya. Hindi pwede. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Hindi pa tayo nakakapag-toast sa mga bisita, tara na. Hindi naman kailangang magmadali. Mas importante ang paglutas sa kasalukuyang problema. Anong ginagawa mo? Ano ang utos mo, Lin Xiao? Si Lu Fei ay may kinukupkop na lalaki sa likod ko. Talagang nakakadismaya ka. Hindi ka na maintindihan, tingnan mo. Ngayon ay hindi na kita nakikilala. Nasaan na yung taong nangakong ipoprotektahan ako? Isa kang baliw na kinain ng kapangyarihan. Ako ang baliw? Ikaw ang lalong hindi maintindihan. Wala ka ng itsura ng isang Lu family third miss. Ayokong makipagtalo sa iyo, pero pakiusap. Huwag kang magpadalos-dalos. Ikaw ang nagtulak sa akin sa ganito. Kung wala ka talagang pakialam, ipapapatay ko na lang itong lalaki. Okay ka lang. Okay lang. Makinig kayong lahat, ito ang kapalit ng paghawak sa babae ko. Gusto mong magpaputok. Sa akin mo itutok, pareho lang ang resulta. Pinoprotektahan mo pa siya? Tangstern. Lin Xiao, si Fifei ay nagkamali lang. Ano ba ito? Kaya naman ang Lu family na mabuhay ng walang Lin family. Bakit kailangan nating humingi sa kanya? Tumayo ka, magpakalalaki ka naman. Lin Xiao, mas mabuti pang hayaan si Lolo Lu ang kumilos. Parehong malulutas ang problema. At makakakuha tayo ng utang na loob mula sa pamilya Lu. Tito Lu. Ang pakikipagtulungan ng ating dalawang pamilya ay nakasalalay sa ipapakita mo. Huwag pa. Huwag mo siyang pakinggan. Bigyan mo ako ng baril. Umalis ka diyan, Fai. Ginagawa ko ito para sa pamilya Lu. Pa sa kinabukasan mo. Makinig kayong lahat. May ilising na naglagay ng bomba dito. Mamamatay tayong lahat anumang oras. Gawa lang yan. Hindi siya nagsisinungaling. Totoo ang sinasabi niya, ako ang saksi. Sino ang naglock ng pinto? Nakalock din ang emergency exit. Hindi tayo makakalabas. Ayas mo sa akin kakasalan ako. Kaya gusto mong isama kaming lahat sa pagpanaw mo, no? Okay ka lang. Okay lang. Lin Xiao, okay ka lang ba? Gusto mo bang mamatay? Suntukin natin, tu. Lin Xiao, ano ang gagawin natin? Ayokong mamatay. Huwag kayong magpanik. Kung ayaw niyong mamatay, hanapin ninyo kung saan nakatago ang bomba. Bilisan. Hindi pwede. Fiin, may hacker na pumasok. Sa maraming cellphone sa Golden Glory International. Imbestigahan mo agad ang eksaktong lokasyon at hulihin ang tao. Tumabi ka nga sa harapan, ha? Ayoko rin namang mamatay. May paraan ako para makalabas tayo ngayon. Sabay tayo. Ikaf. Halika rito sa harapan. Mamamatay na tayo, nagmamaganda ka pa. Pwede. Ikaf.
Huwag muna kayong magpanik. May bomb expert tayo dito. Ikaw. Anong ikaw? Hanggang ngayon hindi mo pa alam ang pangalan ko. Ako si Shikianyu. Ang tagapagmana ng pinakamalaking pamilya sa Beijing Circle. Parang Shikianyu din ang pangalan. Basta, kahit ano pangalan mo, bilisan mo na. Huwag kang magmadali. Nailigtas na kita minsan, di ba? Ito na ang pangalawa. Ay, sabi mo kaya mo. Tingnan mo. May gumagamit pa pala ng pulang wire bilang safety line. Tapos na. Ang galing mo. Salamat sa hirap. Anong hirap? Gwapo ba? Kung gwapo, bigyan mo ako ng wet shot pagkatapos. Sigurado, nandito ako, si Lin, ang panganay na anak, kaya't ligtas kayo. Ikaw ang panganay na anak ng pamilya Lin. Sa tingin ko, daga ka ng pamilya Lin. Sampalin niyo ang lalaking to. Humarap ka sa akin, si Shikianyu. Si Shikianyu, ang Crown Prince ng Beijing Circle. Shikianyu. Kailan magkaroon ng bagong Crown Prince sa Beijing Circle? Ay, hindi mo alam? Meron na talagang Crown Prince sa Beijing Circle. Ang alamat ni Shikianyu. Mahiyain lang siya, hindi nagpapakita. Bakit ngayon siya lumabas? Dahil sa usapin ng pinakamalaking pamilya? Sino ba ang nakakaalam? Dahil natin mahulang. Huwag mo akong takutin sa pangalan ng pamilya Shi. Mali ang target mo. Guwat iya. Sampalin Montag siya. Lin mo, maniwala ka man o hindi. Siya ang nagligtas sa atin kanina. Ganito ba ang trato mo sa iyong tagapagligtas? Lu Fei, ikaf ang aking nobya. Bakit mo siya palaging pinagtatanggol? Hoy, una sa lahat, hiniwalayan ka na niya. Hindi na siya ang iyong nobya. Pangalawa, hindi ba sinabi mo? Na ako ang kanyang sugar baby. Eh bakit di niya pagbigyan ng trato sa kanya? Sariling sugar baby. Pakiusap, tumahimik ka na. Huwag kang magpaligoy-ligoy. Ngayong araw, may panggap ka bilang Crown Prince ng pamilya Shi. Sige, ngayong araw, ako muna ang magpaparusa sa iyo para sa pamilya Shi. Sampalin siya. Sino ang maglakas loob? Nandito ako. Walang makakagalaw sa aking tagapagligtas. Sino maglakas loob? Kapag may gumalaw sa kanya, ipaglalaban ko siya hanggang sa huli. Sige, ang pamilya Lin ay magpapaalala sa araw na ito. Luffy, bukas magkita tayo para kumain. Ito ang iniwan para sa inyo ni GNG, Lu. Ginoo, alam na ng inyong ama ang nangyari ngayong araw. Sakay na. Ano ang sabi ng tatay ko? Sinabi ng inyong ama na mabuting tao si GNG, Lu, at maaari ninyo siyang pagbigyan. Laging tutol ang tatay ko kapag nakikipag-ugnayan ako sa kabaligtaran na kasarian. Bakit bigla na lang siya nagbago ng isip? Sinabi ng inyong ama na ang dahilan kung bakit mahigpit siya sa inyo noon ay dahil likas sa inyo ang maging isang simp o sip-sip. Ay, sa paniniwala ng inyong ama, kailangan mong makahanap ng isang babaeng karapat-dapat pagsimpan. Kung hindi, walang saysay ang pagsisip-sip. So, ang ibig sabihin, ang tatay ko na ginasasay na apat na upanan ng pagdadag ay naging sim para sa nanay ko ng mahigit 20 taon. Oo, kaya ayaw ng inyong ama na magkamali kayo tulad niya. Si Luffy kaya ang babaeng para sa akin. Ang tigas ng bibig ng taong ito. Gamitin nyo ang ibang paraan. Kapag wala pa ring makuha, ipasa na sa mga kinaukulang otoridad. Sage, sasabihin ko. Mahigit 10 oras na ang nakalipas. Hindi man lang nagparamdam si Luffy. Hindi ako ang prinsipe ng Beijing. Baka may ugali talaga akong sunod-sunuran. Ang galing mo, Shikianyu. Walang kwenta. Kahit simpleng impormasyon, hindi mo makuha. Ang hindi pagkuha ng impormasyon ay impormasyon din. Ano ang masasabi mo? Kung hindi ako si Shikianyu, ang prinsip ng Beijing, Paano ako hindi makakakuha ng impormasyon? Pero kung ako siya, paano ko sasakupin ang pamilya Lu? may 2 anak na lalaki ang pamilya Lu, pwede tayo. Mabuti, hindi na tayo matatakot kung ayaw ni Luffy. Basta pumayag siya. Wala na magagawa si Shikianyu. Luffy, Huwag mong isipin na makakalapit ka kay Shikianyu. at sirain ang mga plano ko. Hindi mo ako pinatawag para magkape lang tayo. May malaking negosyo ako, baka interesado ka. Gusto kita kausapin. Anong malaking negosyo yan?
Pasasalamat sa pagligtas mo sa akin, gusto mo pakasalan ako. Ilang taon ka na? May kinalaman ba ito sa misyon? Para sa organisasyon, para sa kapayapaan. Anong klaseng ideya yan? Paano ako magbabayad? Ay, ang aking baon, tignan mo ako. Ang galing mo, boss. 50,000 ang baon mo kada buwan. Kami, mangungutang ng 5 milyon. 100 buwan lang, tapos na ang bayaran. 100 buwan pa ikliin mo, bakit hindi mo sabihin? Napakasalan ko na lang siya. Siege. Sige, anong sige? Nakakainis ka. Saan mo nakuha yan? Ito na ang totoo. Hirap na hirap kaming kumuha ng impormasyon sa espiya. Gusto naming magpatuloy sa plano pero natigil. Kulang sa pondo. Hindi problema ang pera, pero may tanong ako. Bakit ikaw lagi ang nasa harap? Wala ka bang mapagkakatiwalaang tao sa paligid mo? Eh kasi mahirap ang panahon ngayon, kailangan magtipid. Ito ay estratehiya, hindi mo maintindihan. Magkano ba ang kailangan mo? Una sa lahat, ito ay utang ko sa iyo. Babayaran ko ng buo, pwede akong gumawa ng kasulatan. Lagdaan na ito. I-transfer ang 5 bilyon sa account ni Emalu. Hindi, hihiram lang ako ng 5 milyon. 5 bilyon ang na-transfer mo. Hindi ko mabayaran yan sa susunod kong buhay. Huwag mo akong bigyan ng ganoong kalaki. Tapos na. Itabi mo na lang yan para sa hinaharap. Boss, hindi mo na kailangang manghiram ng pera. May nagbigay ng 5 bilyon sa atin. Posible bang ako ang nagpahiram nito? Ang galing mo talaga, boss. Hindi na kita istorbohin. Tara, Tropa, kein tayo. Ingat kayo. Mauna na ako. Hala, may tanong pa ako. Pwede ba akong sumama? Hindi pwede. Sobrang espesyal ng identity mo. Masyadong mapanganib at maingay. Diskriminasyon yan. Bakit sila pwede, ako hindi? Hindi pareho iyon. Sanay na ang ating third young lady sa ganyan. Sabayan mo ako. Hoy, young master. Pumasok na ang young mistress. Sino ang tinatawag mong young mistress? ZMS? Lu. Huwag kang basta-basta tumawag. Bantayan mo, malapit na ako. Opo. Young mistress. May problema ba? Wala naman. Meron kang problema mamaya. Boss, may nakita kaming nagmamanman sa likod. Nayos na. Kamusta, Kadian? Ligtas. Maligayang pagdating sa auction na ito, mga boss. Pero hayaan nyo muna akong ayusin ang isang maliit na bagay. Kunin nyo siya. Hala, Ay, gwapo pia pala. Interesting. Magandang appetizer muna tayo ngayon. Ang gwapong ito, simula sa 20,000. magkano? 20,000. Alam mo ba kung sino ako? Pwede bang bilhin ko siya ng 20,000? 50,000. 51,000. 70,000. 71,000. Ano ba ang ibig mong sabihin? Wala naman. Fair lang ang bidding. Kung hindi mo kaya, huwag kang magdagdag. 5 milyon. Tita, hindi naman siya worth ng 5 milyon. Ang tagal ko nang hindi nakakita ng ganito kagwapo at kabataang lalaki. 5 milyon, isang bises. Sandali, 10 milyon ang offer ko. Hoy, chikiting, sigurado ka bang makikipag-agawan ka sa akin? Ate, magsasabi lang ako ng totoo. Hindi talaga bagay ang itsura ninyong dalawa. Baka hindi mo kayanin ang lalaking ito, baka ikaw pa ang mapagod at magkasakit. Hindi sulit, di ba? HMP, tatandaan kita. May nag-alok pia kung wala. Ianunsyo ko na ang resulta. Okay, ma'am, nakuha mo ang lalaking ito. Ang transaksyon ay isasagawa pagkatapos ng auction. Hoy, pwede ba akong humiling? Kailangan ko siya ngayon para samahan ako. Ang bilis mo naman. Walang problema. Huwag ka nang tumingin, alis na tayo. Ano ba yan? Kailangan ko naman magpanggap yung mayamang babae na nagbayad ng 10 milyon para sa'yo. Huwag ka nang tumingin, bilis na umalis. Sino KBA? Tulong.
Tulong. Mga boss, ang susunod ay ang pinakamahalaga sa auction na ito. Ang laman ng USB na ito, maaari itong magdulot ng kamatayan sa ilang tao. O kaya naman ay magbigay ng malaking oportunidad sa iba. Ang starting bid ay 100 milyon. Ang may pinakamataas na bid ang mananalo. 500 milyon. 10 milyon. Ano ba ang laman ng ETSE na yan? Ito ba ang dahilan kung bakit ka pumunta rito? Sabihin ko sa'yo, sa sandaling kumilos ako, tumakas ka na agad. Narinig mo? May naghihintay sa labas, handa na ang lahat. Swertihan, may tao rin ako sa labas. Finn, handa ka na? Tanggap. Pinahihirapan mo ako. Okay ka lang. Boss. Parang kotse ko to ah. Ano ka ba? Bilis na umalis? Buti na lang at ligtas tayo. Bakit niyo tinali ang assistant ko? Assistant mo pala siya. Gising ka. Young Master, Nadu Code Karin BA. Gago ka, andito ako para iligtas ka. Nahilo ang boss sa pampatulog. Shi, ikaw na ang bahala sa boss ko. Hoy, ano ba yan? Ano ibig mong sabihin? Young Master, naniniwala ako SIO. Tulungan mo ako. Ano ang gagawin ko? Hoy, wag. Dalhin mo ako sa bahay, pakiusap. Tito Few, bakit ka nandito? Young Master, nakauwi ka na. Pinapalinis ko ang bakuran para sa iyo ni tatay. Zeno ito? Ito kaibigan ko lang. Naiintindihan ka o. Hoy Tito Few, yung kaibigan ko, bisita lang sa bahay. Huwag mong sasabihin kay tatay ha. Siyempre naman yung master. Halos buong buhay ko na sa Shi family. Laging saado ang bibig. Sige, magtrabaho ka na. Tatay, magandang balita. May daladalang babae, siyang Master Pawi. Mabuting bata. Anak ng tatay talaga. Tito Fu, bantayan mo na mabuti. Ayos-ayos lang ako, tapos pupunta na ako. Huwag kang mag-alala, nandito lang ako. Tito Fu, nandiyan PABA? Natutulog PABA? Ang gulo kagabi. Mukhang tulog pa. Nababahala na ako sa paghahanap ng mapapangasawa niya. Pero heto na. Siya na mismo ang naghanap. Oo nga. Kagaya ni Shi Qianyu na napakagaling. Mahirap talaga makahanap ng bagay sa kanya. Pero meron lang isa. Tito Fu SA tingin ka o. Baka mapasubo si Qianyu. Shikianyu, gago ka. Anong ginawa mo sa akin? Bastos, walang hiya. Ako ang bastos. Kagabi ikaw ang nagpumilit. Ano ka ba? Hindi ko ginagawa yon. Hindi mo ikaw. Talaga nga, walang tahimik na bibig sa pamilya Shai. Sino yung dalawang matanda? Tatay ko. Tatay mo. Ikaw ang pangatlong anak ng pamilya Lu, di ba? Kamusta po, Tito Shai? Ang galing mo, mas magaling ka pa sa aming Qianyu. Medyo malayo ang lamang. Huwag tatay, may emergency sa kumpanya. Tama si Qianyu, alis na ako. Ailan kayo ikakasal? Ito ay simbolo ng pagtanggap ng pamilya Shi sa iyo. Tito, hindi pwede to. Tanggapin mo na, haha. Tito. Naku, dahan-dahan naman. Huwag kang tatawag ng nanay. Bumalik na ang dalawang kuya mo. Umuwi ka agad. Bakit sila bumalik? Sige, alam ko na. Ano? Sino may? Kailangan kong umuwi agad yung dalawa kong kuya. Hindi rin biro ang mga ito. Ito, ibabalik ko sa'yo. Napakamahal ito para sa akin. Hindi hawakan mo. Ito ay bigyan ng aking ama sa'yo. Tanggapin mo na. Totoo ba? Hindi mo ba naisip kahit kailan? Na maging manugang ng pamilya namin. Ito, Kagabi talagang pinagbutihan ko. totoo lang, kagabi wala talaga ako. Maalala, siguro hindi magaling ang teknik mo. Mag-enroll ka na lang para matuto. Ito, kunin mo na. Hindi hawakan mo. Alam kong delikado ang pag-uwi mo. Kapag may pulseras ka, pag-iisipan nila. Kung kaya ba nilang harapin ang pamilya namin, hawakan mo. Hina. Kung ayaw mong tanggapin, isama mo na lang ako. Sige na, uuwi na lang ako. Hintayin mo ako sa bahay. Sa susunod, siguradong masisiyahan ka. Sige, ikaw bahala. Maligayang Pakuvi, mahal kong kapatid. Lucien Luming, noon pa man. Dahil sa inyong dalawa, halos maging pamilya natin. At may mukha pa kayong umuwi. Ano ba ang ginawa ng dalawang ito sa pamilya Lu? Isa, sugalero, may utang na bilyon. Isa, antisosyal,
Kung hindi lang dahil sa kuya, malamang patay na siya ngayon. Talagang kapatid ko, kahit ilang taon na ang lumipas. Ganito pa rin ang ugali. Totohanan na. Ang pag-uwi namin ng iyong kuya ay para sa kasal mo. Ang kasal ko, hindi niyo naman kailangang pakialaman yun. Ako ang panganay, parang ama mo. Kung hindi ka mapigilan ni Papa, hindi ibig sabihin na hindi ka namin mapipigilan. Pipigilan. Ano ang karapatan nyo? Isa, sugarol, isa, manyak. Yan ang basehan nyo. Pfeiffer, kanyang KPA makipag-usap sa Kuya Montag? Nagbago na sila ngayon. Ang pag-uwi nila. Una, pa sa kasal mo. Pangalawa, para tulungan ako. Alam mo naman, matanda na si Papa. Ang pamilya nating Lu, kailangan ng bagong haligi. Papa, naiintindihan ko. Kaya ang pag-uwi nila ay para hatiin ang kayamanan. Sabihin mo, magkano ang ibinigay sa inyo ni Lin mo? Pfeiffer, mali ka naman sa akin. Ang pag-uwi ng mga kapatid mo, walang kinalaman sa akin. Isang bagay lang ang dahilan ng pagpunta ko rito, ay para pakasalan ka at mahalin ng Tapa. Salamat. Huwag mo nang ulitin ang mga nakakadiring salita mo. Fifei, mabait na kami sa'yo. Huwag mong isipin na yung walang kwentang grupo mo sa labas ay may kakayahan kang makipag-agawan kay Lin Xiao. Ngayong gabi, ikakasal ka na kay Lin Xiao. Hindi ka o makita. May nag-hack sa linya. Kakaiba, sino kaya tu? Bakit hindi ka o makrek? Tiyak si boss na ang kumilos. Ngayong gabi, ikakasal ka na kay Lin Xiao. Anong karapatan mong sabihin yan? At ikaw, Luming. Tigilan mo na iyang mga kalokohan mo sa likod. Yang kaalaman mong yan, ako pa nagturo sa'yo. Kayo lang dalawa. Hindi ako ilan. Ate, ano bang sinasabi Montag? Wala naman akong ginawa. Si Kuya ang nagpabalik sa akin. Hindi ako interesado sa kasal mo. Sana nga. Kung ayaw mong tanggapin ang kabutihan, huwag kang magalit kung maging brutal ako. Sa away, talo ako kay Kuya. Kaya aalisin ko muna tong sakit ng ulo para si Kuya. Kahit anong ibigay sa'yo ni Lin mo, doble ang ibibigay ko. Pwede kong i-transfer ngayon ang 1 bilyon sa account mo. Basta umalis ka lang tulad ng dati. Ang sakit ng salita mo, ate, pero okay lang. Pero yung 1 bilyon, hindi sapat sa akin. Ang greedy mo talaga. Noong bata pa tayo, paborito ka ng magulang, ako pa ang basura. Alam mo ba kung gaano kita kinainis? Lashen, tumigil ka. Bitawan Montag siya, kapatid Montag yan. Pfeiffer, pumayag ka na sa kasal na tu. Hindi na tatagal si tatay. Kapag wala na siya, sino ang magproprotekta sa'yo? Pagsal ka kay Lin Xiao para mapanatag si nanay. Nanay, ano iyang sinabi mo? Ano na nangyari kay tatay? Kansa, Stage 4. Nakalala lang ako kay Pfeiffer. Laulu, okay ka lang? Aunti na lang oras ko, kapag wala na ako. Paano na si Fifei? Tatay. Tatay, hindi totoo yung sinabi ni nanay, di ba? Alam ni tatay, gusto lang niyang gamitin ang negosyo ng pamilya natin. Para may lugar ka sa pamilya Lin. Papa, naiintindihan ko kayo, pero hindi ako mahal ni Lin mo. Gusto lang niya ang yaman natin, Papa. Tama na, huwag na tayong magdrama. Bunso, tingnan mo kung gaano kayo kamahal ni Mama at Papa. Mas gugustuhin pa nilang ibigay ang angkan ng Lu sa iyo, kaysa sa amin ni Kuya mo. Sayang hindi mo pinahahalagahan. Sa huli, lahat ng gulo na ito. Hindi ka PA rin BA ikakasal kay Lin? Hindi ako magpapakasal kay Lin mo. At huwag kayong umasa na makikinabang kayo. Papa, Bunso, may sasabihin ako sa iyo ng pribado. kaya ano ang gusto mong pag-usapan ng tayo lang? Black Flash kung kuya. Sino ang mag-aakalang ang dalawang naglalaban ng hacker group? Ay magkapatid pala ang mga leader. Ano ba, ang tagal na nating hindi nakita. Magkwentuhan tayo.
Natatakot ka bang nilason ko ang tubig? Hindi impossible. Sigs, alam mo na ang totoo. Diretso na ako. Gusto kong ibahagi sa iyo ang laman ng USB, kapalit. Ay akong gibayin ang angkan ng Lin at ipakulong si Kuya. Alisin ko ang lahat ng hadlang sa iyo. Lahat ng hadlang. Kasama ka ba doon? Noong nandiyan pa ang Shi, hindi makaporma ang grupo ko. Ngayon, wala nang banta sa iyo ang Black Flash. Walang banta. Hindi. Ikaw ang pinakamalaking banta, si Kuya Tanga lang. Pero iba ka, matalino ka. Kahit na hindi mo naman ginagamit sa tama ang talino mo. Salamat sa papuri. Lin, sa tingin ko, hindi mo naman kailangang pakasalan si Feifei. Ano? Gusto mo rin ba akong iwan at sumipsip sa Shi? Mamamatay ka na. Bakit ka PA ganyan? Boss, paano mo kinakausap ang papa mo? Lin, hindi na tayo pwedeng maghintay pa. Nag-alala ko. Kumusta na ang preparasyon para sa kasal? Isip ko, dalhin na lang natin si Feifei ngayon. Halos tapos na ang preparasyon. May mga detalye pa, pero nandyan na ang mga reporter. Walang problema. Lucien, salamat, huwag kang mag-alala. Naiintindihan ka o. Shi, bilang pinakamakapangyarihang pamilya sa Beijing, ang tagapagmana ng pamilya Shi, bakit po kayo hindi nagpapakita sa publiko? SA Madla? Sinabi ng aking ama, dapat maging mapagkumbaba ang isang tao, lalo na bilang miyembro ng pamilya Shai. Dapat lalong maging mapagkumbaba. Kung gayon, bakit ngayon kayo biglang nagpakita ng ganito ka-stricto? Maraming benepisyo ang pagiging mapagkumbaba, ngunit pinapalakas din ito ang loob ng masasamang tao. Ano yang ingay sa labas? Kuya Lucien, dalhan mo ng mga tao para tingnan yan. Ingat lang, huwag masyadong malaki. May mahalagang bagay pa tayo sa itaas. Gets. Yung Master Shi, bakit sa pamilya Lu pa kayo nagpakita? Sa pagkakaalam ko, maliit lang ang pamilya Lu, at walang kinalaman sa pamilya Shi. Ito ay isang lihim, malalaman niyo mamaya. Dino kayo? Ano ang ginagawa ninyo sa harap ng bahay namin? Magsisimula na ang magandang palabas, abangan nyo. Eldest young Master Lu, kamusta ka, Lucien? Shikenyu. Dapat kong aminin, hindi lang tanga ang kuya ko, duwag pa. Kaya gusto mo pa ba ang ihis? Kung titigil ka na, para akong hindi nakakita sa'yo. Ete, hindi mo talaga kilala ang second brother mo. Si Yanyu, sinira niya ang lahat ng pinaghirapan ko sa mga nakaraang taon. Sa tingin mo, susuko ako? Ikaw pala ang gustong agawin ng babae ko. Huwag kang masyadong mayabang, Shikianyu. Ang kasal namin ni Lu Fei ay personal na pinili ni Uncle Lu, di ba? Kahit na ikaw ang prince ng pamilya Shi, wala kang karapatang makialam. Tama ba, Uncle Lu? Ganito mo lang ibibigay si Fifi. Kailin mo na basura. Yung Master Lin, sa tingin ko, ang kasal ni Feifei ay dapat siya ang magdesisyon. Luming, huwag mong asahang makuha mo ito. Sige, tingnan natin kung gaano kakatigas ang ulo mo. Hala. Bilis. May 1,000,000 pa sa card. Alis na ako palayo. Tatakbo? Walang pag-isa. Fifi. Okay lang. Fifi, ikaw. Ayos ka lang. Okay lang ako. Mahina siya mula pagkabata. Hindi ako matatalo sa kanya. Huwag kang gagalaw. Huwag kong. Ano yan? Lumalaban pa? Ano ang ginagawa niyo dito? Bakit kayo lahat nandito? Alis na tayo. MS Lu, pasensya na sa tanong. Sinasabi ni Shi Xiao na asawa ka niya. Sang-ayon KBA? Hindi. Sa totoo lang, siya ang asawa ko. Ang hirap ng pinagdaanan natin, pero wala rin pala. Honey, kalimutan Montag na si Lu Fei. Kasal na tayo ngayon. At si Lu Fei ay kakasal na rin sa pamilya Shi. Dapat nating pag-isipan ang mga bagay sa harap natin. Ang kapatid mo ay may suporta ng pamilya Song. Dapat nating sirain siya agad.
Ano? Gusto mong magpatayan kami ng kapatid ko? Kahit hindi mo sila atakihin, hindi nila isipin ang pagkakapatid sa harap ng pera. Tulad ng pagkakaibigan mo at ni Luffy noong bata pa kayo. Tama na. Kung hindi dahil sa pagtataksil mo at tagamit mo kay Fifi, hindi sana ako napunta sa ganitong sitwasyon. Makinig ka. Huwag mo nang banggitin si Luffy sa akin. Hindi natin kayang labanan ang pamilya Shi. Hindi ko kailangan ng asawang walang kwenta. Lin mo, ang tagal mo akong pinahirapan. Oras na para mamatay ka. Matulog ka na lang. Tatay, sumunod ka na lang sa gamutan. Si Kianyu ay kumuha ng pinakamahusay na doktor. Mawawala din ang sakit mo, huwag kang mag-alala. Huwag mo akong aliwin. Alam ko ang kalagayan ng katawan ko. Basta't masaya ka kasama si Shishe. Handang-handa na akong mamatay. Tatay, tawagin mo na lang akong Kianyu. Huwag kang mag-alala. Kianyu, sige na kayo. Ako na ang bahala. Sige na. Tatay, aalis muna kami. Matulog ka ng mahimbing. Ang bilis mo namang tumawag ng tatay ah. Ginagawa ko lang to para masaya si tatay. Fifi, may mali ba akong nagawa? Una sa lahat, nasa evaluation period ka pa sa akin. Hindi pa ako sumasang-ayon na pakasalan ka. Evaluation pa. Ilang beses na kitang iniligtas. Iyon lang ang dahilan kung bakit ako nagkagusto sa'yo. Pero iba ang pagiging mag-asawa. Marami akong dapat isipin. Anong dapat mong isipin? Ako ang prinsipe ng Beijing. Anong problema ang hindi ko kayang solusyonan? Lahat ba ng problema mo ay kayang solusyonan? Aray, Ano to? Hindi to yung dumi na kinayod mo sa loob ng maraming taon. anong iniisip mo? Ito yung maruming damit na tinipon ko sa loob ng isang buwan. Ikaw na ang maglaban nito. Anong reaksyon yan? Akala ko ba sinasabi mo na? Kaya mong solusyonan ang kahit anong problema? Ayaw mo lang talaga. Solusyon. Tapos na. Ang galing mo. Pasok ka na sa loob. Oras na para magluto. Buti na lang sinanay ako ng tatay ko ng gusto. Ang pagluluto ay essential sa survival sa gubat. Ang bango. Si Young Master, nagluluto na naman. Puro ka na lang kain. Hindi. Young Master, yang alalay ni food miss, inapi niya ako. Aw-aw niya akong pinapakain ng instant noodles. Huwag mo akong istorbohin, nagluluto ako. Ako. Boss, Hoy, bakit ka nandito? may importante akong sasabihin. Ano iyon? Kumusta? Masarap 'di ba? Sobrang sarap. May problema ka. Kanina, sinabi sa akin ni Fiin na patay na si Lin mo. Ngayon, si Lixue ang naghahari sa pamilya Lin. Pakiramdam ko, hindi ordinaryo ang pagkamatay ni Lin mo. Tiyak na may balak si Lixue. Litsue, ikaw ang nagligtas sa akin. Ginamit lang kita, Luming. Matalino ka. Dapat alam Montag, yon. Palaging may hidden agenda si Lixie. Pero kung ang gusto niya ay ang pamilya Lin, nakuha na niya yon. Magkasama kaming lumaki ni Lixue. Ambitious siya at marunong magtimpi. Ibang-iba siya sa akin at kay Lin mo. May pamilya kaming sumasalo sa amin pero siya, wala. Kaya gagawin niya ang lahat para sa sarili niya. Ano ba talaga ang gusto niya? Hindi ba sapat ang pamilya Lin? Hindi ko rin alam. Okay, nandito ka, nandito si Finn. At itong tangang si Xiaoliu. Hindi tayo matatakot sa kanya. Tara, kain. Minsan mukha kang hindi mapagkakatiwalaan. Pero sa totoo lang, maaasahan ka naman.
Samahan mo akong umuwi sa pamilya Shea bukas. Bakit kailangan umuwi sa pamilya siya? Nakilala ko na ang tatay mo eh. Hindi naman yun pagkikita. Yun ba ang tawag mong pagkikita? Paano naman hindi yun pagkikita? Yun ay isang formal na pagkikita. Tama ba? Ay, ang tapang-tapang mo. May takot din pala ang third young miss. Sinong nagsabing takot ako? Kain na tayo. Narinig ko, ang third young miss ng Lu family ay madalas sumakay ng motor. Dito doon nagpaparada. Akala mo talaga, ang ganitong weird na babae ay pwedeng maging biyenan namin sa Shi family. Sinong nagsabi sa'yo ng kalokohan? Si Miss Lu ay may malaking responsibilidad. Kaya siya'y nasa hirap at ginhawa. Huwag kang mag-alala. Si Old Fu ang nagsabi. Sinabi rin niya na hindi kayang talunin ni Keanu si Miss Lu. Hindi naman pwedeng mag-asawa ng babaeng astig. Ay, tama na. Huwag na magkalat. Umuwi na ang anak natin. Anak. Papa, mama. Kamusta po tito at tita? Ay, Tol, hindi mo sinabi sa akin. Maganda pala talaga ang manugang namin. Ang ganda talaga. Kasal Anan KOBA, Tara, Anak, Uvi na tayo. Black Flash. Tito, tita, ito po ang unang pagbisita ko. Narinig ko po na mahilig kayo sa burda, kaya espesyal akong pumili ng isang obra ng master. Tita, tingnan niyo po kung nagustuhan niyo. Ang ganda talaga. Xiao Fei. Sineryoso Montag talaga. Basta nagustuhan niyo po, tita. Xiao Fei, may regalo din ako para sa'yo. Halika. Hindi pwede, talagang hindi pwede. Hindi pa kami ikakasal ni Keanu, paano ko ito tatanggapin? Talagang hindi ko pwedeng tanggapin. Hindi. Kunin mo na yan. Ito ay regalo ko sa'yo. Kunin mo na yan kung sinabi ko. Sige po tita, kunin ko muna ito para kay Keanu. Itatago ko muna, pwede po ba? Nga pala, tito, itong dalawang bote ng alak ay espesyal na ipinagbilin sa akin ng tatay ko. Naibigay sa inyo. Pero ngayon ay nasa ospital siya. Kaya hindi siya makakapunta ngayon. Okay lang, paglabas ng tatay mo, mag-inuman kami ng kuya ko. Tara, Xiao Fei, Upo ka. Mahal, bilisan nyo ang kasal nila. Gago ka, ikaw na naman ang nagpapauna sa akin. Tita, may itatanong po ako sa inyo. Tita, May plano po ba kayong ikasal kay Keanu? ah, Kakasimula pa lang namin ni Fifi. Parang nagmamadali ka masyado. Matanda na kami ng tatay mo, at narinig ko pa na may sakit din ang tatay ni Xiao Fei. Mas mabuti kung magpakasal na kayo agad, para mapanatag kaming mga magulang. Tama ba ako? Lu Fei, gusto kong mamatay kayong lahat. Xiao Fei. tita, ano po ang sinabi niyo? Tita, baka napipilitan po siya masyado. At tita, hindi naman sa ayaw kong pakasalan si Keanu. Pero may napaka-importante talaga akong pinagkakaabalahan ngayon pag natapos ko na yon. Saka pa lang ako makakapag-isip ng ibang bagay. Ano man yan, ipagawa Montag na lang kay Keanu. Lalaki mo naman yan, gamitin mo ng walang hesitasyon. Gagamitin, siguradong gagamitin. Tito, tita, pupunta muna ako sa si. Samahan ka na ni Keanu. Fifi, parang ang... Distracted mo ngayon, anong nangyayari? Hindi ko rin masabi, parang may kabalang sa puso ko. Okay lang yan. Kung ayaw mong magpakasal ngayon, huwag muna. Nanay, tatay, ang tagal naming hindi nakita. Ikaf. Ikaw talaga ang pangalawa? Paano ka nakalabas? Kinikilala ng bansa ang hacking skills ko, kaya ipapadala ko sa ibang bansa para sa mission. Bumalik ako para magpaalam sa inyo. Mabuti, anak. Magtrabaho kang mabuti at umuwi ka agad. Nanay, Kapag umalis na ako, baka mahirapan nang makabalik. Pwede bang huwag ka na lang pumunta? kaya naisip ka o. Kung pwedeng ihatid niyo ako, nanay, tatay, Kakagaling lang sa operasyon ng tatay mo, hindi pa makabangon. Ako na lang ang maghahatid sa iyo. tatay, pasensya na po sa anak ninyo. Pangalava. Ako na lang ang tatay mo. Pahinga muna ang nanay mo ng ilang araw. Pangalawa, naalala ko noong bata ka. Paborito mo ang ganitong candy.
Nanay, kamusta po si tatay ngayon? Gumagaling na ba? Zia, naghatid sa pangalawang kapatid mo. Kinikilala na siya ng mga nakatataas. At ipapadala sa ibang bansa para sa misyon. Nanay, sinabi ba nila kung saan? Parang hindi siguro. Nasa airport na. Sige, alam ko na, mahindi na muna tayo mag-uusap. Paumanhin, ang tinatawagan ay hindi sumasagot. May nangyari, Kianyu. Kianyu, Nasaktan ako. Dadalhin kita sa ospital. lumabas na naman si Luming. Dinala pa niya ang tatay ko. Ngayon, hindi ko makontak si Fiin. Ano na ang gagawin natin? Huwag kang mag-alala, hahanap ako ng mag-imbestiga para sa'yo. Huwag ka munang magsalita. Kianyu, ano ang nangyari? Punta muna tayo sa ospital. Sia Olyu, magmaneho ka. Alam mo na ba kung nasaan ang USB? Matigas ang ulo nitong batang ito. Tingnan natin kung makukuha nila mula sa pamilya Shi. Ang 100 bilyon at ang USB. Gising na siya. Kianyu, Pinauwi ko muna ang mga magulang ko. ano na ang gagawin natin? Nababali na ako sa kaba. Huwag kang gagalaw. Dahan-dahan. Huwag kang matakot, nandito ako. May mga impormasyon na akong nalaman. Si Lexio. Dapat gumastos ng malaki para mailabas si Luming. Halos naubos na niya ang kayamanan ng pamilya Lin. Sa tingin ko, ang iyong ama at si Fiin. Sila ang kumuha. Ay, dahil lang sa pera. At sa BSC na yon, Pero napakahalaga ng AFB na iyon, may kinalaman pa sa mga magulang. Hindi ko talaga ito maibibigay sa kanila. huwag kang mag-alala sa pera. Kahit sobrang taas ng singil nila. Kaya ng pamilya Shai. Pero wala namang kinalaman ang pamilya siya dito. Ano ba yan? Ikaw ang minamahal ko, ang problema mo ay problema ko. Hindi ko hahayaang mamatay ang magiging biyanan ko. At saka, para sa kaligayahan ni Xiaoliu. Di ba? Siya at si Fiin. Huwag mo nang banggitin. Nang marinig ni Xiaoliu ang balita. Gusto niyang magiganti kay Lexio ng mag-isa. Pinigilan ko siya ng mahirap. Talaga? Young Master, Third Miss. Ito. Sabihin mo, Tingnan niyo. Hello, Lufai, Shikianyu. Masaya akong makita kayong muli. Lin mo, Luming, huwag kang magpanggap dito. Talagang wala kang nakukubling sa akin. Saan mo dinala si Papa? Maayos si Papa, pero baka anitim magkasakit. Mas baliw ka pa pala sa inakala ko. Kunin ko na lang bilang papuri. Sa totoo lang, kailangan ko ng 1 bilyon, walang pangalan. At yung USB, dapat ikaw lang ang pupunta. Pera at produkto, sabay natin ipapalit. Ulitin mo nga. sige, dito ka lang, wala kang kinalaman dito. Huwag kang mag-alala, siguradong ililigtas ko sila. At Paano mo ililigtas? Hay, Kianyu. Sia Olyu, ayusin mo ang mga tao, bantayan mo ang third miss. Huwag mo siyang payagang umalis sa kwarto. Young Master, gusto ko sanang sumama sa iyo. Saan ka punta? Sige, punta. Ang pinakamahalagang gawain mo ngayon ay bantayan siya, naiintindihan mo. Bigyan mo ako ng 1 bilyon agad. Papa, Fiin, siguradong ililigtas kita. Dapat nasa paligid lang ito. Young Master, nung bumalik ako, wala na si Third Miss. Gamitin ang lahat ng pwersa sa mundo sa loob ng 10 minuto. Alamin kung saan napunta si Fifi. Walang tao, pero may mga yapak sa damo. Tingnan natin ang paligid. Nakakatakot. Grabe, natakot ako.
Anong ginagawa ninyong dalawa? Ah, kuya, gusto lang naming magpakilig ng kasintahan ko. Kung wala kayong gagawin, umalis na kayo. Bawal dito. Aalis na kami. Isang magkasintahan lang, pinaalis na namin. Hindi ka nagulat na makita ko. Alam kong darating ka, pero mas maaga sa inaasahan ko. Kumusta? Nahanap mo na ba ang pinagtataguan ni Ligse? Dapat nasa paligid lang ito, pero kung hindi tumpak ang lokasyon. Tiyak na may anti-tracking device si Luming. Kaya hirap akong maghanap. Maliban kung magamit natin ang satellite sa langit. At sakto, may ilang satellite ang pamilya namin. At isa sa mga function nito ay ang pag-track. Ipapadala ko sa iyo ang mga parameter. Nakita ko na. Saan ka pupunta? Hindi ka na nag-iisa ngayon. Maliit lang ang pinagtataguan ni Ligse. At kaunti lang ang mga bodyguard, pero para sigurado. Ako muna ang atraso, ikaw ay maghintay ng tamang pagkakataon. Hindi kita papayagan na malagay sa panganib. Anong panganib? Ako ang hari ng Beijing. Huwag kang mag-alala, may tulong na paparating. Pangako, pareho tayong hindi mamamatay. Hawakan mo ito. Mag-usap tayo. Pupunta na ako. Sige. Ingat ka. Luming, hindi ko akalain na magiging malambot ka rin. Isang matanda lang ang dala mo. Kulang pa ba ang ginawa ko? Tulad mo, puro salita lang. Parang may kakaiba sa magkasintahan na yon. Ziazating Montag ulit. Pinapasilip niya ulit, mas maingat. Nandito na ako. Kopya. Bakit naghahanap pa? Hindi pa ako tapos kumain ng noodles. Tama na, kapag tapos na ang trabaho. Kahit ilang noodles pa ang gusto mo. Hala, Ako ba ang hinahanap niyo? ikaw. Ako. Binalaan na kita. Huwag kang lalapit dito. Kung hindi mo naintindihan, Wala kaming magagawa kundi tapusin ka. Hala, hindi niyo ako kilala. Wala akong pakialam kung sino ka. Ako si Shikianyu, hari ng Beijing. nakita ko na siya sa TE. Shi, hindi tayo nagkakaproblema dati. Umalis ka na rito. Lumayo ka rito. Paano kung ayaw ko? Wala kaming magagawa kung hindi ka patayin, kahit na anak ka ng pamilya Shi. Sa gitna ng gubat na ito, walang tutulong sa'yo. Hindi kayo walang puso, tanga lang kayo. Siguro hindi sinabi ng boss ninyo na ako ang binabantayan nyo. Ano sa tingin nyo? Akala ninyo mag-isa lang ako. Huwag kang magpanggap. May hawak ang boss namin na ebidensya laban sa iyo. Hindi ka mag-isa. Ang galing mo pala. Sugurin siya. Huwag kayong gagalaw. Kilos na. Litsue, nagtataka ako. Paano mo inalis si Lin mo? Gawin mo lang ang trabaho mo. Nahanap mo na ba ang signal ng phone ni Lufei? Hindi PA. Pop hacker siya. Hindi ganoon kadali. Hoy, pahiram ng 10 bilyon. Eh, walang problema. Gastusin mo lang, mahal. Keep in touch. Dumating na ang 10 bilyon. Talaga? Tingnan ka-o. Huwag kang gagalaw. Lufei, talagang hindi ka sumusunod sa script. Sumuko ka na, talo ka na. Talaga? Dad, Fiin. Ang tatay mo at ang mga tangang tauhan mo. May mga naka-install na time bomb sa katawan nila, kung hindi ako nagkakamali. Kasama rin diyan si Shikianyu, ang anak ng pamilya Shi. Kung pipindutin mo, mamamatay tayong lahat. Isang kapalit ng marami, sulit. May zay at copy Hindi ko talaga maintindihan bakit mo ako laging tinatarget. Tinatarget ang kabiyan. Siyempre, hindi mo maintindihan. Ikaw ay mayamang dalaga. Paano mo maintindihan ang pakiramdam ng isang tulad kong mahirap? Huwag mo na akong titingnan ng ganyang kahabag-habag na tingin. Nakakadiri talaga, kayong mga mayayaman. Ganyan ba talaga ang tingin ninyo sa iba? Mataas ang tingin sa sarili? Silin mo. Pati si Shikianyu. Gusto ko lang ibahagi sa iyo ang kasiyahan ko. Talaga? Ikaw lang ang nag-isip na ako ay kahabag-habag. Ikaw lang ang nag-isip na ikaw ay mabuti, hindi ba? Hindi ko naramdaman na kahabag-habag ako. Ikaw ang nagbigay sa akin ng maling akala. Pasensya na. Hindi ko alam na masasaktan kita. Luffy. Huwag mong pakinggan ang kalokohan ni Ligse. Wala kang kasalanan. Malapit na ang suporta. Masaya ako na sa aking pagsisikap. Naabot ko na ang antas ninyo. Naging bilyonaryo na ako. Nalampasan ko na ang lahat ng naririto. Hindi mo magagawa. Naging bilyonaryo na ako.
Ibaba mo ang baril mo ngayon din. Ipakanda si Shikyan UNG Helicopter. Ibaba ko, ako. Lixue, alam mo ba kung ano ang pinakamalaking kahinaan mo? Kaya mong magtiis, napakatibay mo. Ang mga bagay noong bata ka pa ay nagpapatibay sa iyo hanggang ngayon. Ngunit ito rin ang nagpapatunay. Takot ka sa kamatayan. Naiintindihan ko na, may utang na loob at may nakautang. Ang usapan ninyong dalawa. Kayo na ang bahala sa isa't isa. Kumusta ang trabaho mo, mahal? Maayos ba ang pagiging boss, Shimo, mahal? Bakit hindi ka sumagot sa mga mensahe ko? Mahal, dahil sa iyo ako napunta sa ospital. Hindi mo pwedeng kalimutan ang kabutihan ko. Ay naku, huwag ka nang magpadala ng mensahe. Parang sasabog na ang cellphone ko. Tatay, Bienan, nakatago pa ang alak na para sa iyo. Ito ay para sa iyo. ay naku, ganun ba talaga kalala? Ikaw bang taong ito na ilang beses akong iniligtas, talagang hindi makakalimutan hanggang sa huling hininga. At paalala ko sa iyo, hindi pa tayo kasal ngayon. Huwag ka palaging tawag ng mahal. Paglabas natin sa ospital, magpakasal na tayo. Lisa, tungkol dito. Pwedeng sumunod sa iyo. Kamakailan, isang misteryosong individual ang nagbigay sa mga magulang ng isang USB na may mahalagang impormasyon kung kaya't ang mga magulang ay nakasagupa ng maraming malalaking kaso na may koneksyon sa ibang bansa. Kabilang dito ang pamilya Lin, sina Litsue at iba pa. Ang hacker group na Black Flash at iba pa, lahat ay natanggal ng tuluyan.